Alam mo kung ano ang pinakamasakit. Yung hindi naman siya ang iniiyakan mo, kundi yung sarili mong ginawang hangal sa ngalan ng pagmamahal. Yung ikaw na dati ay buo, ngayon durog. Hindi dahil iniwan ka, kundi dahil hinabol mo ang ayaw manatili. Pero tanungin mo ang sarili mo, bakit ba natin hinahabol ang mga taong umaalis? Bakit tila hindi tayo mapalagay hanggat hindi natin nakukuha ang hindi na atin? At bakit, sa kabila ng lahat, mas nararamdaman nila tayo kapag tuluyan na tayong tumigil? Ang sagot, kapatid, ay mas malalim kaysa sa akala mo. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya. Mga katuroang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Number 1, the nature of chasing. May sinabi si Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost any how." Pero sa pag-ibig, ang problema ay hindi ang how kundi ang why. Hindi natin alam kung bakit natin hinahabol ang isang taong malinaw namang hindi na gusto ang presensya natin. Kapag nagmahal ka, may kakaibang ilusyon na nabubuo sa isip mo, na kapag mas nagpakita ka ng effort, mas mamahalin ka. Na kapag pinilit mong magpakatotoo, makikita niya ang halaga mo. Na kapag pinatunayan mong kaya mong ibigay ang lahat, marirealize niya kung gaano ka kahalaga. Ngunit ang totoo, sa bawat sandaling ginagawa mo iyon, unti-unti mong kinukumpirma sa kanya na hindi mo na alam kung sino ka kapag wala siya. At doon nagsisimula ang problema. Hindi na pagmamahal ang nagtutulak sa'yo, kundi takot. Takot na maiwan, takot na mawalan ng validation, takot na wala nang magmamahal sa'yo tulad ng paraan mo siyang mahalin. Ang tao, likas na tumatakas sa kung anong hinahabol at lumalapit sa kung anong tahimik na buo sa sarili. Ang ironiya, kapag sobrang gusto mo ang isang tao, nawawala ka sa sarili mo at doon mismo nagsisimula kang maging hindi na kaibig-ibig kasi ang totoo, hindi hinahanap ng tao ang perpektong partner. Hinahanap nila ang presensya ng isang taong may katahimikan sa loob, yung hindi desperado, hindi nangangailangan, kundi marunong magmahal habang nananatiling buo. Number 2, the Stoic perspective on detachment. Sa Stoicism, may tinatawag silang apatheia. Hindi ibig sabihin ay kawalan ng emosyon, kundi ang kapangyarihang hindi magpaalipin sa emosyon. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o walang puso, kundi sa kakayahang sabihin, "Alam kong mahal kita, pero hindi ako alipin ng pagmamahal na to." Ibig sabihin, kaya mong maramdaman ang lahat, pero hindi ka tinatangay ng alinman. Isipin mo si Epictetus, isang Stoic philosopher na dating alipin. Kahit bilang bihag, kaya niyang ngumiti sa kalagitnaan ng kawalan ng kontrol dahil alam niya na ang tunay na kalayaan ay hindi sa katawan, kundi sa isip, at kaya niyang tanggapin ang lahat ng mangyari sapagkat naiintindihan niyang hindi lahat ay dapat niyang kontrolin. Sinabi na nga niya, "Don't seek for things to happen as you wish, but wish for things to happen as they do." Ang Stoicism ay hindi pagtakas, kundi pagtanggap. Hindi ito pagtanggi sa sakit, kundi pagharap dito nang hindi ito nagiging ugat ng pagkawasak mo. Ang kalayaan ay hindi nanggagaling sa pagkontrol ng tao, kundi sa pagkilala na ang tanging kontrolado mo ay ang sarili mo. Kaya kapag hindi mo na hinahabol ang isang tao, hindi mo siya pinaparusahan. Pinapalaya mo lang ang sarili mo mula sa ilusyon na kailangang may bumalik para maging buo ka. Dahil ang totoo, buo ka na. Matagal ka ng buo, nakalimutan mo lang dahil mas pinili mong ituon ang lahat sa kanya. Ngunit sa sandaling bumalik ka sa sarili mo, sa sandaling maramdaman mong hindi mo kailangang habulin ang kahit sino para maging sapat, doon mo mauunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng Stoic detachment. Ang kapayapaang hindi umaasa at hindi kailanman natitinag. Psychological insight, the law of emotional gravity. May kakaibang batas sa utak ng tao, ang tinatawag na emotional gravity. Kapag may umaatras, natural tayong nahuhulog palalo. Kapag may lumalayo, mas gusto nating lapitan. Parang kung anong hindi mo maabot, iyon pa ang pinakaayaw mong bitawan. Ang utak kasi natin,
ay likas na naghahanap ng validation mula sa mga taong ayaw magbigay nito. Ito ang ugat ng tinatawag sa psikolohiya na intermittent reinforcement. Kapag paminsan-minsan lang tayong pinapansin, mas lalo tayong nagiging addict sa atensyon nila. Kasi ang utak natin parang sugar addict. Kapag nakatikim ng kaunting sweet moments, gusto pa ng isa at isa pa. Hanggang sa hindi mo namamalayan, hindi mo na hinahabol ang tao, hinahabol mo na lang ang pakiramdam na binibigay niya sa'yo. Kaya kahit alam mong nasasaktan ka na, kahit alam mong mali na, may parte sa'yo na gustong manatili. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil natatakot kang mawala ang pamilyar na sakit. Nakasanayan mo na kasi, ang katahimikan niya ay nagiging kulog sa loob mo at sa bawat hindi niya pagsagot, mas lumalalim ang pagnanais mong iparamdam sa kanya na nandito pa ako. Pero ito ang kabalintunaan. Habang hinahabol mo siya, mas lalo kang bumababa sa mata niya. Dahil sa mata ng taong hindi handang magmahal, ang sinumang humahabol, nagiging option at ang sinumang hindi na naghahabol, nagiging misteryo. Ang emotional gravity ay parang magneto ng isip. Habang pinipilit mong lapitan ang hindi para sa'yo, mas lalo kang hinihila palayo sa sarili mong kapayapaan. At habang iniisip mong baka magbago siya, ikaw pala ang unti-unting nagiging ibang tao. Isang bersyon mong pagod, ubos at hindi mo nakilala. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ginagawa mo pa bang masaya ang puso mo o tinuturuan mo lang itong masanay sa sakit? Number 4. A story of letting go. May isang kwento si Plato tungkol sa isang estudyanteng nagtanong, "Guro, paano ko malalaman kung para sa akin ang isang tao?" Ngumiti si Plato at sinabing, "Lumabas ka sa hardin at pumili ng pinakamagandang bulaklak. Pero tandaan, hindi ka pwedeng bumalik. Isang beses ka lang pipili." Lumabas ang estudyante. Habang naglalakad, may mga bulaklak siyang gustong pitasin, pero naisip niyang baka may mas maganda pa sa dulo. Kaya naghintay siya, naglakad pa, hanggang sa marating niya ang dulo ng hardin. Wala na siyang napili. At doon niya naintindihan, ang pagiging sakim, ang hindi marunong makontento, ay madalas humahantong sa wala. Pero may mas malalim pang aral dito. Hindi lang ito tungkol sa contentment, kundi tungkol sa pagpili sa tamang sandali. Sa buhay may mga bagay na maganda lang dahil naroroon sila sa oras na iyon. Hindi lahat kailangang kunin, hindi lahat kailangang panghawakan. May mga taong dumarating para ipakita kung ano ang kaya mong ibigay, hindi para manatili sa tabi mo habang ibinibigay mo iyon. Ganyan din sa pag-ibig. Habang hinahabol mo ang umaalis, hindi mo napapansin. Ikaw pala ang unti-unting nawawala. Habang sinisikap mong ipaglaban siya, hindi mo napapansing matagal ka ng talunan sa loob. Isang araw, mapapansin mong kahit wala ka ng luha, pagod ka pa rin. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil paulit-ulit mong tinalikuran ang sarili mo para lang maramdaman niyang may halaga ka. Pero isipin mo ito, paano ka magiging mahalaga sa kanya kung ikaw mismo hindi mo na maramdaman ang halaga mo? Ang kwento ni Plato ay hindi tungkol sa bulaklak. Ito ay paalala na minsan sa pagnanais nating makuha ang perpekto, nakakalimutan nating pahalagahan ang totoo. At ang totoo ay ito. Minsan, kailangan mong bitawan ang pinakamaganda para hindi mo mawala ang sarili mong kabuuan. Number 5. The turning point. Silence as strength. Kapag bigla kang natahimik, kapag bigla kang tumigil, kapag hindi ka na sumagot, hindi lang siya ang nagtataka. Ang kalikasan din ay tila kumikilos para paboran ka. Dahil sa bawat katahimikan, may kapangyarihang hindi mo napapansin. Isipin mo, kahit ang dagat kapag tahimik mas nakakatakot. Kasi sa ilalim ng katahimikan nito, may lalim na hindi mo kayang sukatin. Ganoon din ang tao. Ang katahimikan ng isang dating maingay, ang biglang pagkawala ng dating laging nandyan, ay may epekto na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Ang tao likas na naakit sa misteryo, hindi dahil gusto nilang maunawaan ang lahat, kundi dahil gusto nilang maramdaman ang hindi nila maintindihan. Kaya kapag naramdaman niyang hindi mo na siya hinahabol, hindi mo na siya pinapansin, at tila hindi ka na apektado sa kahit anong gawin niya, doon siya nagsisimulang magtanong, bakit bigla siyang tumahimik? Bakit parang wala na siyang pakialam? Bakit parang mas buo siya ngayon kaysa nung nasa akin pa siya? At iyon ang punto kung saan nagbabago ang dinamika. Ang dati mong habol, nagiging takbo niya pabalik.
Ang dating ikaw ang nangangailangan. Ngayon ikaw na ang hindi kailangan at doon niya mararamdaman kung gaano ka pala kahalaga. Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangang maglaro ng reverse psychology. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nanggaling sa manipulasyon, kundi sa presensyang buo kahit walang presensya. Yung uri ng katahimikan na hindi malamig, kundi mapayapa. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan. Kailangan mo lang tahimik na kalayaan. Yung uri ng kalayaang hindi kailangang ipaliwanag. Pero ramdam ng lahat. Ang katahimikan mo ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay pahayag ng kapangyarihan na kaya mong bitawan nang hindi nagagalit, na kaya mong manahimik nang hindi nawawala ang dignidad mo. At sa mundong maingay at puno ng drama, ang taong marunong manahimik ng may kapayapaan, siya ang tunay na hindi kayang kalimutan. Number 6, the uncomfortable truth about power. Sa mundo ng tao, laging umiikot ang kapangyarihan sa kung sino ang may kakayahang hindi kailangan, ang kabilang panig. At ito ang pinakamahirap tanggapin, na minsan, ang may kontrol sa relasyon ay hindi ang mas nagmamahal, kundi ang mas marunong bitawan. Ito ang hindi sinasabi sa iyo ng karamihan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging magkasama. Minsan ito'y paglayo ng may dignidad. Yung uri ng paglayong hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil napagod ka nang patunayan ang halaga mo sa taong ayaw makita iyon. Pagpili sa sarili. Kahit ibig sabihin ay hindi mo na siya makikita. Dahil minsan, ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal ay pagpapaubaya. Hindi para ipakita na hindi mo siya mahal, kundi para ipakita na kaya mong magmahal nang hindi mo kailangang sirain ang sarili mo. Ang pag-ibig na hindi mo kayang sabayan ng may dignidad ay pag-ibig na unti-unti kang kakainin habang buhay. Si Machiavelli sa The Prince minsang nagsabi, "It is better to be feared than loved if you cannot be both." Ngunit sa mas malalim na antas ng relasyon, hindi ito tungkol sa takot, kundi sa respeto. Ang respeto ay mas matibay kaysa sa atensyon dahil ang atensyon ay pwedeng mawala, pero ang respeto, kahit sa katahimikan, nananatili. At naroon ang lihim ng kapangyarihan, ang taong marunong magmahal pero hindi kailangang manghawak. Ang taong marunong umunawa pero hindi nagpapagamit. Ang taong marunong manahimik pero hindi nagtatago. Siya ang hindi kayang kontrolin ni numan. Kaya kapag dumating ang araw na maramdaman mong hindi mo na kailangan ng validation ng iba, kapag kaya mo nang makita ang sarili mong mahalaga, kahit walang feedback mula sa kanya, doon mo mararamdaman ang kapangyarihang hindi kayang ibigay ng kahit sino. Dahil sa puntong iyon, wala nang sino man ang makakabali sa iyo. Hindi mo na kailangang maging mas maganda, mas matalino o mas mabait para mapansin. Hindi mo na kailangang humabol para lang mapabilang. Ang katahimikan mo ang dignidad mo at ang kapayapaan mo, iyon ang pinakamatinding anyo ng presence. At sa mundo kung saan lahat ay naghahanap ng pansin, ang taong marunong hindi humingi nito, siya ang hindi kayang kalimutan. Number 7, rebirth of the self. Kapag natutunan mong hindi habulin ang hindi para sa'yo, nagsisimula kang bumalik sa sarili mo at mapapansin mo, unti-unti kang nagbabago. Hindi dahil nawala na ang pagmamahal mo, kundi dahil napagod ka ng makipaglaban sa laban na matagal nang tapos. Ang bawat araw na hindi mo siya tinatawagan ay isang araw ng pagbalik sa kapayapaan. Ang bawat mensaheng hindi mo pinadala ay isang lihim na panalo laban sa dating ikaw. Yung ikaw na laging naghihintay, yung ikaw na laging umaasa, kahit alam mo namang wala nang babalik. At sa bawat araw na pinipili mong manahimik, sa bawat gabi na pinipili mong hindi umiyak, sa bawat umaga na pinipilit mong bumangon kahit wala ka ng inspirasyon, iyon kapatid ay porma ng lakas. Hindi mo lang napapansin kasi tahimik ito, pero iyon ang klase ng lakas na unti-unting bumubuo sa iyo. Ito ang revolusyong hindi maririnig ng mundo. Itwinatamafi Stasta, ang tahimik na pagbangon ng kaluluwang dati nakaalipin sa baka bumalik siya. Ngunit ngayon malaya, hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil tinanggap mong may mga tao talagang dumarating para turuan ka, hindi para manatili sa iyo. Ang Stoics ay may kasabihan, "The obstacle is the way." Ang sakit hindi hadlang kundi daan, at sa bawat sugat na akala mo'y katapusan, dun pala nagsisimula ang panibagong bersyon mo. Isang ikaw na mas tahimik, mas kalmado, mas marunong manahimik kaysa magpaliwanag,
Mas marunong umalis kaysa magmakaawa. Minsan, mapapatingin ka sa salamin at mapapansin mong iba ka na. Wala ka na sa posisyong dati mong kinapitan. At habang naglalakad ka, dala mo pa rin ang mga alaala. Pero hindi na ito mabigat. Hindi mo na kailangang burahin ang nakaraan para makapag-move on. Kailangan mo lang itong yakapin, tanggapin na bahagi ito ng kung sino ka ngayon. Dahil totoo ito, ang paghilom ay hindi kailanman mabilis. Pero sa bawat araw na pipiliin mong bumalik sa sarili mo, sa bawat gabi na mas pinili mong pakinggan ang katahimikan kaysa maghabol ng sagot, unti-unti mong maririnig ang sarili mong boses muli. Ang tinig ng taong matagal nang natabunan ng lungkot pero ngayon bumabalik na sa liwanag. Number 8. Reflection. What freedom truly means. Kapag dumating ang araw na maramdaman mong wala ka ng galit, wala ka ng lungkot, at higit sa lahat, wala ka ng tanong, yun ang araw ng tunay na kalayaan. Hindi mo na kailangang malaman kung nasaan siya, kung may bago na siya, kung masaya ba siya nang wala ka. Kasi sa puso mo, alam mong wala ka ng kailangang patunayan. Ang kalayaan ay hindi kawalan ng pagmamahal, kundi ang kakayahang magmahal nang hindi nakakadena. Ibig sabihin, kaya mong alalahanin ang tao nang hindi na sumasakit ang dibdib mo. Kaya mong ngumiti habang iniisip ang mga alaala nang hindi mo gustong balikan ang nakaraan. Dahil sa dulo, hindi naman talaga tungkol sa kung sino ang iniwan, kundi kung sino ang natutong magpatawad, hindi lang sa kanya kundi sa sarili mo rin. Pinatawad mo ang sarili mo dahil hinabol mo siya, dahil nagmakaawa ka, dahil binaba mo ang sarili mo alang-alang sa pagmamahal. At ngayon pinatawad mo ang sarili mo dahil sa wakas, natuto ka ng piliin ang kapayapaan kaysa sa emosyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makuha mo siya muli, kundi ang makita mo ang sarili mong nakangiti kahit wala na siya. Yung ngiti na hindi pekeng okay lang, kundi yung ngiti ng taong nakalaya na sa bigat ng sana. At habang nakatingin ka sa langit isang gabi, mararamdaman mong may kakaibang katahimikan sa loob mo. Hindi dahil nakalimot ka, kundi dahil tinanggap mong hindi mo kailangang tandaan ang lahat para manatiling totoo ang pagmamahal. Ang totoo minsan, ang paglimot ay hindi pagkawala, kundi pagpili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Kapag narating mo na yon, hindi mo na hahangarin na may bumalik. Hindi mo na kailangan ng closure, ng paliwanag, ng sorry. Kasi sa loob mo, alam mong ang mga sagot na hinahanap mo noon, matagal mo na palang dala. Hindi mo lang napansin kasi masyado kang abala sa paghahanap sa iba. At sa sandaling iyon, doon mo mararamdaman ang tahimik na kalayaan. Yung kalayaang hindi kailangang ipagsigawan. Yung kalayaang hindi kailangang makita ng iba. Yung kalayaang ramdam mo lang sa paraan ng paghinga mo, sa gaan ng loob mo, sa katahimikan ng puso mong dati puno ng ingay. Dahil sa dulo, ang tunay na kalayaan ay hindi tungkol sa paglayo. Dahil ito ay tungkol sa pagbabalik. Pagbabalik sa sarili, pagbabalik sa kapayapaan, pagbabalik sa tahanan ng iyong kaluluwa na kahit kailan, hindi mo naman talaga nawala. The quiet power. Sa mundong maingay at puno ng habulan, ang pinakamatatag ay yung marunong tumigil. Dahil minsan, ang hindi paggawa ng kahit ano, iyon mismo ang pinakamakapangyarihang kilos. Hindi mo kailangang magpanggap na malamig. Hindi mo kailangang magpakatigas. Kailangan mo lang piliin ang kapayapaan kaysa sa validation. Kasi sa dulo, ang hindi mo na hinabol, siya ring hindi mo na kailangang makalimutan. At kung dumating man ang araw na maalala ka niya, hindi dahil hinabol mo siya, kundi dahil nakita niya kung paano ka nanahimik. At doon, sa katahimikan mo, naramdaman niya ang lahat ng hindi mo kailanman sinabi. Kung ramdam mong tumama sa iyo ang mga sinabi ko, kung may parte ng video na parang sinampal ang kaluluwa mo, ibig sabihin handa ka ng maging malaya. Kaya huwag mong sayangin ang tahimik mong kapangyarihan. Magpakatotoo pero manatiling payapa. Dahil minsan, sa hindi mo paghahabol, doon ka nila pinaka-naaalala. I-share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng ganitong sandaling pagninilay. Baka yun na mismo ang tulong na matagal nilang hinihintay. At gaya ng lagi kong paalala, manatiling kalmado, manatiling matalino at higit sa lahat, manatiling buo. Hanggang sa muli, simple pero stoic.